Blessed day po ulit sa ating lahat. Ipagpapatuloy po natin ang aking devotion at doon po sa nakaraan devotion. Kung nais po ninyong itong makuha yung detalye, ay pwede po ninyong i-visit yung nakaraan kong video sa akin pong sa aming vlogs ni Daddy Mar and Mommy Don. At ano din po, nagpapasalamat kami sa mga nag-review sa aming pong video at I hope na salamat din ng marami in advance kung kayo po ay magsa-subscribe at kayo rin po ay mag-shares ng aming video. Okay po, so doon po sa nakaraan nating na aking devotion na napagtanto natin na 42 generation from Abraham to Jesus. Ano po? At ngayon naman po, ididetalye ng banal na kasulatan kung paano ipinanganak ang ating Panginoong Hesus para lalo pong mapagtibay na totoong may nangyari. Hindi po ito gawa-gawaan lang o imahinasyon o haka-haka lamang, kundi talagang may fact na nangyari po talaga dahil makikita po ito sa pagdidetalye ni Matthew na naging kasama ng Panginoong Hesus noong panahon Panginoong Hesus ay nangangaral tungkol sa mga tao. So bago po siya ipinako sa krus, matagal po niya kasama si Matthew para po maturuan ng patungkol sa Diyos at sa Panginoong Hesus. So ngayon po, sinasabi po sa Mateo 1, chapter 1, verse 18 na po tayo to 25. Sabi po dito, ito ang nagganap ng ipanganak si Hesus Kristo. So ididetalye na po ni Mateo kung paano. Sabi, talaga pong malinaw sa kaisipan ni Mateo yung kung paano nangyari. Sabi, ito ang naganap ng ipanganak si Hesus Kristo, ang Panginoong Hesus. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, kaya binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at ganito ang sinabi. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David. Talagang napakadetalye no. Jose, ikaw ay anak ni David ha? Galing ka sa lahi ni David. Huwag kang matakot. Sabi niya, kinomfort niya si Jose kasi ikaw kaya naman yung kakasaling ka kay Maria tapos eventually nalaman mo na si Maria nagdadalang tao, samantalang kinip niya yung virginity ni Maria dahil sa respect niya at saka siya ay matuwid na tao. Sabi niya, huwag kang matakot, napakasalan si Maria. Inassured ito ng anghel na napakita siya sa panaginip. Sabi niya, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo o mula sa Diyos. Kaya at sabi pa nung anghel, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipangangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang makasalanan. Sabi niya, huwag kang matakot sapagkat sabi niya sinabi rin niya na ito ay hindi gawa ng kahit sino. Hindi ka niloko ni Mary. Ang ipinagdadala niya ay dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at dahil doon, sabi niya, magsisilang, sabi niya, hindi parang binitin si Joseph. Sabi, magsisilang siya ng isang lalaki. At take note talagang sinabi rin ng tuwiran ng anghel kung anong ipapangalan. Sabi niya, Jesus ang ipapangalan mo sa kanya. Bakit? Sapagkat siya ang magliligtas saan? Sabi niya, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. That is the very reason bakit ang Panginoong Jesus po ay talagang isinilang. Para ang purpose ng Diyos ay para iligtas mismo yung bayan niya. Yung mga kababayan ng Panginoong Hesus, which is walang iba, yung lahi ni Abraham, yung mga Hudyo, para sa kanilang makasalanan.
And eventually, kapag tinunto niyo po ang history, dahil nga po tinanggihan nila ang Panginoong Jesus at hindi sila nanampalataya, kaya nabaling yung kaligtasan supposed to be sa kanila muna, nabaling po sa ating mga hintil. Sapagkat ang totoo, tayo po ay hindi kabilang sa pamilya ng Diyos. Pero dahil sa Panginoong Jesus, kung tayo po'y mananampalataya, pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan at willing po tayong talikuran ang lahat ng mga mali nating gawi. Dahil wala naman po tayo talagang maililihim sa Diyos. Ngayon, pagka po tayo may willingness talaga na ito'y talikuran, ano pa po ang magpipigil sa atin para magpabautismo tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus? Yun ay bilang pagpapatunay natin na talagang tayo nananampalataya, nagsisisi at willing tayong tumalikod at handang sumunod tayo sa Panginoong Hesus. Kaya nga po ang mga Kristiyano, tinatawag tayong Christian. Ibig sabihin, mga tagasunod po tayo ng Panginoong Hesus. At dahil doon, kapag ginawa po natin yung sinasabi sa Acts chapter 2 verse 37, basta sa Acts mo niyo po yung mababasa na kung gagawin natin yung mga sangkap na yun, tayo patatawarin ng Diyos at meron pang kasunod, ipagkakalob sa atin ang kanyang banal na espiritu. So the power of the Holy Spirit na kumilos kay Mary para siya magbuntis ay makakasama nating mga kikilala sa Diyos at yun po ay sa pamamagitan na ating pagsunod. At sabi doon ay ipagkakalob sa atin ang banal na espiritu. So, bago ko na po i-detail sa inyo about sa Holy Spirit, kasi nandito po tayo sa topic natin na tungkol sa pagsilang ng Panginoong Jesus. So, ngayon, sa pagpatak po ng 22, sabi po, ng salita ng Diyos, nangyari nga ang lahat ng ito. Talagang very detailed na naman na pinatutunayan ng banal na kasulatan na talagang nangyari nga yung mga pangyayaring yon upang matupad ang alin. Ang sinabi ng Panginoong kanino sa pamamagitan ng mga propeta. Ito po ang sinabi, nahula na po ito, matagal na panahon na. Sabi ng mga propeta, tingnan ninyo. Sabi ng mga propeta, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng sanggol na lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ano pong ibig sabihin ng Emmanuel? Ang sabi po, ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Bakit natin magiging kasama ang Diyos? Kasi nga po, sa atin ang banal na espiritu ng Diyos. Kung tayo po'y mananampalataya, magsisisi, tatalikod, at handa po tayo magpabautismo sa ngalan ng Panginoong Hesus bilang tanda na tayo handang sumunod sa Kanya. Kung gagawin po ninyo yan, talaga makakasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, doon sa masyadong I don't know how past the dream, pero napakadetalye at malinaw sa kanyang pandinig, sa kanyang isipan. Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Wala na pong abog-abog, walang hesitant. Talagang sinunod niya yung sinabi ng anghel ng Panginoon at siya nananampalataya doon sa sinabi. Ngunit hindi niya, ito pa ang napakaganda kay Joseph. Sabi niya, ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. And take note, at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Kaya talaga napaka-obedient din po ni Joseph. Lahat, dinitalye po lahat, nirespect po niya yung plano ng Diyos, nakiisa po siya sa plano ng Diyos para sa pagsisilang sa Panginoong Hesus. And eventually, naisilang ang Panginoong Hesus at nung siya ay nasa 30 taon na, ay nangaral na po siya hanggang po siya ay almost 3.5 years po siya nag-minister para mangaral sa tao, gumawa ng mga miracles, signs and wonders, nagpagaling, and so on, hanggang sa siya po'y ipako na sa krus. Pero ang mabuting balita, hindi po siya nanatiling patay. After 3 days, ay siya po'y nabuhay na maguli, umakyat sa langit at naluklok sa kanang trono ng Diyos Ama. Kaya hindi po nanatiling patay ang Panginoong siya. Siya po ay buhay. At siya'y buhay magpakailanman. So, ang isa pong i-detail ko din dito sa aking devotion, yung pong lineage. Kasi kung isipin mo, si Joseph naman, hindi naman niya sinipingan si Mary, bakit siya ay ika-counted na siya galing, na ang Panginoong Jesus ay galing kay David? Which is na
ang Banal na Espiritu naman ang nag-conceive sa sinapupunan ni Mary. Sabi niya, kasi po, pagka po inyo pong papansinin ang Biblia, pagka po mga lineage ang pag-uusapan patungkol sa pananampalataya, history at pagkilos at mga plano ng Diyos, lagi pong ikinakount dito ay yung lalaki o yung ama ng tahanan o leader sa kalipunan ng mga lingkod ng Diyos, lagi po siyang ibinibilang. At pag atin pong tinunton, ito pong si Joseph ay nagmula ang lahi niya sa mga anak ni King Solomon. At ito naman pong si Mary na nag-conceive sa Panginoong Hesus, pag inyo pong tinunton, ang kanya pong lahi ay nagmula sa lineage ni Nathan o Nathan. At pagka tinunton po ninyo yan, si King David, naging asawan po niya si Bathsheba. At si Bathsheba po ay nagkaroon ng anak si King David kay Bathsheba na ang pangalan ay Nathan, na siyang pinagmulan ng lineage ni Mary na nag-conceive sa nagbuntis at nagdala ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan sa ating Panginoong Hesus. Kaya po, si King David po, naging asawa niya sa Bathsheba, yung pong una nilang anak ay namatay, hindi po natin nalaman ang pangalan sa Biblia. Pero ang sunod po ay si Shamua, well known din sa Shamiya, and then si Shobab, and then si King Solomon, yung pong pinasahan ni King David ng kanyang trono. And then ang sunod po ay si Nathan. Doon po nagsimula ang lahi, doon po nanggaling ang lahi ni Mary. Kaya po natupad po ang nang walang pasubali at nang walang bahid ng anumang pagkakamali yan, na ang Panginoong Hesus ay nagmula ang kanyang lineage mula kay Abraham hanggang kay King David hanggang sa pagkatapon sa Babylonia at hanggang sa pagkatapon sa Babylonia hanggang sa Panginoong Hesus. 42 generation from Abraham to Lord Jesus. Kaya yun po ang mga pangyayari sa kanyang pagkasilang. At kung mayroon po talaga pong napaka-clear po, hindi po natin pwedeng sabihin hindi nilinaw ng Diyos sa atin. Kaya po hindi po dapat tayo maling kaisipan na tayo po'y gagawa ng sariling story. Sapagkat nilatag na po ng banal na kasulatan ang lahat ng pangyayari sa Panginoong Hesus. Hindi na po tayo maaring mamali o maligaw sa ating pananampalataya kung talagang tayo po'y seseryosohin natin. Tayo po'y magbabasa, ipauunawa po sa atin ng Banal na Espiritu ang salita ng Diyos at maiintindihan natin ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesus.